So yan, i-click natin yan. So ito yung lumalabas. Then ngayon, kung sasabihin ninyo na itong lumalabas na ito, kapag i-research sa Google, ay ito ay hindi galing ito sa Wikipedia na website. So kung ganyan yung sasabihin ninyo na ito ay hindi ito galing sa Wikipedia na website, mali yan. Boba lang yung magsasabi ng ganyan. Kasi kahit pa doon tayo mismo sa Wikipedia na website mismo mag-research ng Nyok na software, is ganun din yung lalabas. Katulad ng sa Google natin siya ni-research. E ngayon, punta tayo mismo sa website sa Wikipedia. Type tayo dito www.wikipedia.org. So i-enter lang natin yan. So ito yung lumalabas. Then scroll natin sa ibaba. Then dito tayo mag-research kung ano yung i-research natin na impormasyon. Then take note lang, wag na ninyong i-type yung in Wikipedia. Huwag na ninyong i-type yan kasi iba yung lalabas. Kasi nandito na tayo mismo sa website ng Wikipedia nag-research. Wala tayo sa Google. Nandito tayo sa mismo sa website ng Wikipedia nag-research. Kaya ang i-research lang natin dito, ang i-type lang natin dito is Nyok software. So take note lang para tama yung lalabas, hindi kayo magkamali. Kailangan ang i-type ninyo is Nyok software. So type tayo dito Nyok software. Then take note lang, kapag dyan sa ibaba ay mayroong lalabas dyan na Nyok software, ito. So, kailangan i-click natin ito. Itong may nakalagay na Nyok software, compositing and VFX program. I-click natin yan. So, ito yung lumalabas. So, ano mang nakikita natin kanina habang ni-research natin sa Google yung what is Nyok software in Wikipedia, is ganun din ang lumalabas dito habang ni-research natin siya mismo sa mismong website ng Wikipedia na www.wikipedia.org. Na yung pag-research natin, hindi na natin ilagyan ng in Wikipedia para tama yung lalabas. Ang ilagay lang natin is Nyok software kasi nandito na tayo sa Wikipedia mismo na website nag-research. Okay, alright. So ito na video is part 19 na ito na video. So ngayong September 23, 2025, ngayon magre-research tayo sa Google kung ano ba talaga ang Nyok na software. Kung fake ba siya nga software or real ba siya nga software. Or kung ano yung mga informasyon na mababasa natin sa Google tungkol sa Nyok na software. Then ngayon, simulan na natin. So punta tayo sa Google. Una natin i-research natin what is Nyok software in Wikipedia. Ano? Lagyan natin ng in Wikipedia. Kasi ang gusto natin basahin na informasyon yung galing sa Wikipedia nga informasyon. Kasi itong Wikipedia na website is legit to sila nga nagbibigay ng totoong informasyon. So, what is Nyok software in Wikipedia? So, type lang natin yan sa Google. Then, enter natin kung anong lalabas dito. So, yun. Lumalabas na dito yung information galing sa Wikipedia na website tungkol sa kung ano yung Nyok na software. So yan. So, din ang gagawin natin, i-click lang natin itong merong nakalagay na Nyok software. I-click lang natin yan para mabasa natin yung information kung ano yung Nyok na software na yan na information galing sa Wikipedia na website. So yan, i-click natin yan. So ito yung lumalabas. Then ngayon, kung sasabihin ninyo na itong lumalabas na ito kapag i-research sa Google ay ito ay hindi galing ito sa Wikipedia na website. So kung ganyan yung sasabihin ninyo na ito ay hindi ito galing sa Wikipedia na website, mali yan. Boba lang yung magsasabi ng ganyan. Kasi kahit pa doon tayo mismo sa Wikipedia na website mismo mag-research ng Nyok na software, is ganun din yung lalabas. Katulad ng sa Google natin siya ni-research. E ngayon, punta tayo mismo sa website sa Wikipedia. Type tayo dito www.wikipedia.org. So i-enter lang natin yan. So ito yung lumalabas. Then scroll natin sa ibaba. Then dito tayo mag-research kung ano yung i-research natin na informasyon. Then take note lang, wag na ninyong i-type yung in Wikipedia. Huwag na ninyong i-type yan kasi iba yung lalabas. Kasi nandito na tayo mismo sa website ng Wikipedia nag-research. Wala tayo sa Google. Nandito tayo sa mismo sa website ng Wikipedia nag-research. Kaya ang i-research lang natin dito, ang i-type lang natin dito is Nyok software. So take note lang para tama yung lalabas, hindi kayo magkamali. Kailangan ang i-type ninyo is Nyok software. So type tayo dito Nyok software. Then take note lang, kapag dyan sa ibaba ay mayroong lalabas dyan na Nyok software, ito. So, kailangan i-click natin ito. Itong may nakalagay na Nyok software, compositing and VFX program. I-click natin yan. So, ito yung lumalabas. So,
ano mang nakikita natin kanina habang ni-research natin sa Google yung what is Nyok software in Wikipedia is ganun din ang lumalabas dito habang ni-research natin siya mismo sa mismong website ng Wikipedia na www.wikipedia.org. Na yung pag-research natin, hindi na natin ilagyan ng in Wikipedia para tama yung lalabas. Ang ilagay lang natin is Nyok software kasi nandito na tayo sa Wikipedia mismo na website nag-research. So ito yung mababasa natin na informasyon tungkol sa Nyok na software. So babasahin lang ninyo yan. Then kung gusto niyo malaman kung ano yung history sa Nyok na software, sa ibaba mayroong nakalagay dyan na history. I-scroll lang ninyo, basahin niyo lahat kung ano yung mababasa ninyo dyan. Kung interesado kayong malaman kung ano talaga yung history sa Nyok na software. Then ngayon dito sa video ko, ang i-flex ko lang dito na basahin ko itong mayroong nakalagay dito na Nyok users include. Then ang kasunod dyan na nakalagay is mga company yan or mga studio na naggagawa ng VFX sa movie, na yan ang mga company na yan is Nyok ang ginagamit nila na software para sa VFX compositing. Katulad dito sa Digital Domain, company yan. Walt Disney Animation Studio, company yan. Blizzard Entertainment, company yan. DreamWorks Animation, company yan. Illumination Mac Group, company yan. Sony Pictures Imageworks, company yan. Sony Pictures Animation, company yan. Light Chaser Animation Studio, company yan. Primstore, company yan. Vita Digital, company yan. Double Negative, company yan. And Industrial Light and Magic, company yan. So yan na mga binanggit ko is yan yung mga pangalan sa mga company or studio nga nagagawa ng VFX sa Hollywood movie. Na yan na mga company ay gumagamit sila ng Nyok na software para sa VFX compositing. Kaya't nalagay siya dito, yan na mga company na yan. Kasi Nyok na software ang ginagamit nila para sa VFX compositing. Din ang pinakasikat dito na company or studio na nagagawa talaga ng VFX sa movie sa Hollywood, itong company na Industrial Light and Magic at itong company na Weta Digital. Then take note lang no, Weta Digital at Weta Effects ay same lang yan, kapareha lang yan, isang company lang yan. Then klaruhin ko lang, baka mayroong mga tao na magsasabi na ito na informasyon na pinakita ko is fake daw ito. So kung sino yung tao na magsasabi na fake ito na informasyon, ayun na tao is bobo yun, walang utak. Kasi hindi niya alam na itong Wikipedia na website, www.wikipedia.org, is legit ito nga nagbibigay ng informasyon. At kilala na ito na website na talagang nagbibigay talaga ng mga informasyon na legit, na hindi fake. Kaya anumang makikita natin dyan, kung mag-research tayo sa website na www.wikipedia.org, ay hindi yan fake, legit yan. Ganon. Then kung nagtataka kayo bakit ang logo sa Nyok dito is ang kulay ay hindi yellow, di ba sa ngayong taong 2025 is ang logo sa Nyok ngayon na software is yellow. Then ngayon bakit ito ay hindi yellow yung kulay niya? Bakit ito ay maroon? Yata ang kulay dito maroon. So ang paliwanag ko dyan is ganito. Kasi noon talaga yung mga old version na Nyok is yellow talaga ang kulay dyan sa icon sa logo ng Nyok na software. Din yung dumating yung 2016 web, kung hindi ako nagkamali, sa panahon na yan yung version sa Nyok is Nyok 10 version siya. Diyan sa panahon na yan yung logo nila is pinalitan nila ng kulay, same design pa rin pero yung kulay is pinalitan nila, ginawa nilang maroon yung kulay sa Nyok na software. At ito yung nilagay nila nga logo sa Wikipedia na website. Pero yung dumating na yung taong 2017 ba yun or 2018 or 2019, so binalik nila sa dati yung kulay sa icon sa logo ng Nyok na software. So binalik nila sa dati, ginawa nila yellow yung kulay sa icon or logo sa Nyok na software. Then hanggang sa ngayong 2025 is ang logo or icon sa Nyok na software is ang kulay is yellow. Ganon. Then ngayong 2025, ang pinaka-latest na version ngayon sa Nyok na software is Nyok 16. Then ang logo niya, ang kulay sa logo niya is yellow. Ganon. Pero dito sa Wikipedia na website, habang ni-research natin yung Nyok na software, ang nakalagay dito na icon sa Nyok na software, ang kulay is maroon. Pero consider pa rin to na ang tinutukoy niya dito is Nyok na software talaga, na ang may-ari Foundry.com. Kasi dumating yung panahon na
yung logo sa Nyok na Super is pinalitan nila. Ginawa nilang maroon yung kulay sa Nyok na Super. Ganon. Then, lumipas yung taon, binalik naman nila sa dati yung kulay sa logo sa Nyok na Super. Ginawa nilang yellow. Ganon. Then, siguro sa next video ko, maghanap ako ng mga video sa YouTube na patunay na may taon talaga na pinalitan nila ng kulay yung logo nila sa Nyok na Super. Siguro sa next video is gawin ko yan, no? Pero bukas, iba muna yung topic na gagawin ko. Then, kung na may nagsubaybay sa mga video na ako, no? Then, kung imong pagtuo na nabuang na kuhan, ipang sulti na ko sa akong mga video, na kining videohan, iabot na ni part 19 na ang title, Adobe After Effects versus Nyok. Kung imong pagtuo na nabuang na kuhan, ipang sulti na ko dire. So, akong isulti yung akong address sa imo. Ang akong address, Distrito, Punta, Nasipit, Agusan del Norte, 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So kanang 8602 muna siya ang Nasipit zip code kay kining among lugar na ang pangalan Punta sakop ni sa Nasipit kay ang Nasipit muna ang lungsod namo din ang Nasipit zip code 8602 din ang mayor namo dire si Rosco Plaza. Then kining among lugar sakop sa Caraga Region 13 then siyempre sakop sa Mindanao. Din ang balay namo atbang sa Punta Elementary School. Din ang silingan namo na primerte makadungog sa akong tingog samtang voice over ko dire kay dili man isan proofing ang akong kwarto. Ang silingan namo dire na makadungog sa akong tingog samtang maghiwa og video mag voice over ko kining dikit sa mong balay Ilamanso silingan namo na. Then kining dikit pod sa balay namo kining ila Robles silingan na muna. So kibaw naka unsay address nako o katuod naka aha ang balay nako kay gisulti na nako na ang silingan nako balay Ilamanso kay ang balay namo dikit na Ilamanso na balay kanang Manso apelyido na. So kibaw naman ka kung unsay address nako. Kung imong pagtuo na nabuang nako dire sa akong ipang himo dire sa akong video. So anhi dire sa balay pagdala og bahaw og butang ipod og una sa ginamos na 50 ka tuig na gitagatuguan na ginamos. So pagdala og bahaw kay basig pasmuhan ra ko aning gibuhat nako basin maulian ra ko pag mukaon kog bahaw na naay sagol una sa ginamos na 50 ka tuig na gitago-taguan, no? Okay. Mga bobo!